Talaga naman pala nag-aano naman si Kuya August. Kumbaga, Hindi po, iniisip ko kasi yung pera, ayaw ko masayang ng wala. mm, Gusto ko may nakikita. tama po. Nung kakutay-utay ko, nakakabili ako 3, 2. Mm, Ayaw ko nang wala pupuntahan yung pera. yeah. Hindi, ibig sabihin kahit mahirap tayo, ay pinagpaplanuhan natin yung ating perang na ano. May maganda ko kayong plano sa pamilya nyo. Gusto mali- nyo silang isinop. Maliit pa po yung anak ko. Pag-aaral niya. Mm. Pero, Wala man po ako mabigay sa kanyang may pamana. Yung ano po, siguro yung ano lang. Kuya August, Mapatapos ko man lang anak ko. Ganun. At least sa malinis na paraan. Umiyak si Papa mo. Ganyan po talaga yan. Simula nung surugan kami, umiiyak lagi yan. Bakit kaya? Siguro po lagi niya naaalala sunog. Ako naman po, pag naaalala ko yung sunog, sinasabihan niya ako na huwag na yun alahanin. Tapos siya umiyak, no? Pambihira. Tama ba yun? Ikaw, sasabihan niya, tapos siya iyak ng iyak, no? Parang baliktad ah. Dapat yung bata yung umiyak ah. Morning po. Aga po, no? Morning, ate. Nandun eh, tulog pa. Tulog pa si Ate Michelle. Bless ka. God bless. Nasa hug ko. Okay. Kumusta yung tulog mo? Okay naman? Medyo nag-iinip yung po ako kagabi. Hindi ko marinig dito. Morning, Tay. Kuya August. Morning po. Kuya August, wag ka na mag-abala. Gusto ko kayong ayayin kumain doon sa ano. Doon na lang tayo kumain. Wag na lang ko kayo munang magluto, Nay. Ano po, sa kamay, malamig. Baka sa bagay, sanay naman sila. Kaso gusto ko lang invite itong bata na kumain doon sa harap. Gusto mo doon na lang tayo muna kumain. Ano yung napaniginipan mo? Hindi na po daw kayo pupunta dito. Bakit? Sa panaginip ko po, sinabi ni Tita Lani, di na daw kayo tutuloy. Bakit daw? Ba't di kami tutuloy? Kasi daw, busy daw kayo doon. Kagabi, tulog na yun ah. Sabi ko, sa isip ko, tulog na yun, bakit gising pa yata? Okay. Sabihin mo sa mga katekram, good morning po mga katekram. Good morning po mga katekram. Ganyan ba lagi si Mama at Papa? Talaga masipag sila?
tayo po wala silang... wala po si Papang pasok. Nakakaano yun eh. Sila Papa. Si Papa, ano ba? Gaano ba kasipag si Papa? Sobra po kasi pag isang tawag lang po sa taas yun, punta na yan. Anong gagawin? Halimbawa po, ito, pinatawag siya ni Lola Maring kay Bless. Tatawagin niya ni Bless, Tito August, tawag ka ni Lola Maring. Pagpunta niya doon, yun, inutusan siya. Trabaho, utusan siya. Opo. Okay lang, lagyan kitang mic para marinig ka, para malakas ang boses mo. Hindi ba baligtad yung damit mo, ate? Para kasing mababa dito. Sige, Ganyan lang po talaga yan. gusto ko, kasi kagabi madilim. Gusto ko ikwento mo ngayon paano nangyari doon sa sunog. Sa sunog po? Nasaan ka nun nung nasunog? Nasa asuhan po kami, nagdala po kami na pagkain. Kumari, nandito tayo ulit. Ay, Kuya Ben, naligo po si Kuya Ben natin eh. Good morning ka, Kuya. Good morning po. Sa mga katekram po natin, good morning po ulit sa inyo. Sana po nasa maganda ko kayong kalagayan pagka po napanood nyo itong ating video. Si Ate Michelle po, sobrang napagod do yata yung tulog pa. Si Kuya Alvin nandun din po, binantayan si Ate Michelle. Ngayon, ito yung ating pagbalik ko dito kila Ate Jazz, Elaine Jazz. Yun yung siguro sinasabi niyang upuan na binigay sa inyo na nasunog. Dalawa po yung ganito namin. Yung nasa loob yung isa. Yung nasa labas pa po. Kaya ito lang po yung isa, ubos talaga. Yeah. Tapos yung isang uso pa dito mahaba. Binigay sa akin ng mga pipita pa namin ng basura. Sayang yung tayo. Sana yung kayo talaga, pinabayaan nyo yung dapat huwag kayong aalis pagka may sa apoy. Hindi po kasi po, ang isip ko naman po kasi gawa ng maaga kasing nagluluto si Nanay Mali nung pagkain ng aso. Inatid ko kagad yung pagkain ng aso. Yeah. Ay hindi ko na makakalain na magkakaganon. Kasi ang layo ng kala na doon. Wala, biglang lumaki ang apoy. Yeah. Pagbalik ko po, malaki na. Hindi na talaga makapula. Kaya po wala na survive pati yung mga birth certificate ng bata, tapos yung mga ID ko na wala. Kaya sabi ko, pagsubok yan ng Panginoon, kaya baka sinusubok ako kung hanggang saan ako katatag. Kaya inano ko lang po. Paano yung plano nyo niyan, Tay? Bagong pundar na naman. Paano yung plano? Kasi saan nyo kinuha itong mga... Yan po ibigay nung driver ko sa truck. Ito po mga kawayan. Po, bayugin. Sabi sa akin, pwede mo yung mga pambalangkas sa bahay. Tapos may nakatayo na pong dito nyo po... Gagawin ko po itong may taas. Tataasan ko po siya. Tapos may pahabol pa po yan dyan. Wait lang po. Hindi nyo ba mataas yung isang kamay nyo? Nabalda po ito. Ganang na-aksidente po ako sa truck. Hindi nyo maganon? Nagaganon naman. Pero hindi nyo maganon? Nagaganon. Okay. Kala ko kasi hindi nyo maganon dito. Ito po, ano tong na to, Kuya August? Kahoy din po yan. Yung pong meron na pala kayong Coco Lumber. Apo. Sino po nagbigay? Ano po yan, yung ibinigay sa akin ni Kapitan, ibinili ko po ng kahoy. Binigyan po ang pera ni Kapitan, binili ko agad ng kahoy kaysa maubos ng wala lang. Sabi ko, utay-utay, maaayos yan. Kasi ang pera mabilis gastusin, ay ang kailangan may makita. Yun po ang katuwiran ko. Okay. Anong magandang gawin ka, Tekram? Tapos po, ay alam ko kulang yung kahoy niya. Kaya
Sabi ko kay Kuya Freddy, doon sa driver ko. Kaya mamumutol ako ng bayugan. Sige, kuha ka doon. Yeah po. Nandun ako kanina. Tapos sabi niyo may kausap kayo. Apo. Pwedeng paano pumunan ng tubig? May bisita kami. Mamaya-maya. Mag-ano pala siguro. Nag-ano na nga ng kaldero. Magluluto yata ng kanin. Pero doon tayo. Kain na. Napasok po ako eh. Eh paano yan? Kain na muna tayo doon. Alis o kayo ngayon? Mamaya po, ganang sabi ko, kahit kargahan ko lang yung truck, tapos ano po, sila na lang magbibiyahe noon. Si Kuya Augusto kasi ang trabaho po niya, ano po sila yung naghahakot ng mga basura po ba? Apo, dito po sa barangay, ay mababala naman po sa pero pinagtsatsaga ako na rin. Bakit po? Kasi 3,000 lang ang sahod namin dyan sa barangay. Ay yung nakukuha naman namin kalakal, yun pinagkahati-hatian namin. Kaya, So yun doon sa basura, nagiging pera pa. apo, Hindi nyo pala na... Yung iba kasi na dinidiretso na kagad po sa ano yun, no? hindi po. Kayo, Segregate po namin eh. may segregation pa pala. Apo. Kasi yung mga plastiko ngayon, yung baso na... Apo, nabibili po yun. Galing lang talaga ngayon. Dati Kaya, tinatapon na lang, no? Kuya Augusto, hindi pinapansin, no? mahirap na ano, pero okay lang. Kasi hindi na rin po ako makapag-contraction ngayon. Dati, dati po sa contraction po ako. Wait lang po. Gusto kong malaman paano yung plano nyo dito sa bahay. Ano nyo? Ano pa po yung mga kailangan? Ano yung setup nung... Kulangan naman po niyan yung mga pandingding. At saka po, ano, konti pang kahoy siguro. Yeah. May yero naman po na ako naipundar eh. Hindi ko pa lang po naikabit. Nasaan yung yero? Ayun po. May nagbigay na rin po ng yero. Hindi po sa akin po yan. Pinundar ko po yan nung... Inutay-utay ko po sa ano po ng basura yan. Katas po ng basura. Ikakabit ko nga po sana yan. Ikakabit po sana yan. Kaso, binigla naman pagka-giba at sinunog talaga. Nasunog talaga. Kaya siguro gusto na talaga ipakabit. Tara, Kuya August. Ito po. Habang 10 at habang 8 yan. Ilang piraso to? Tigli-5 lang po muna ang nabili ko. Talaga naman pala nag-ano naman si Kuya August. Kumbaga... Hindi po. Iniisip ko kasi yung pera, ayaw kong masayang nang wala. Gusto ko may nakikita. Tama po. Nung kakutay-utay ko, nakakabili ako 3, 2. Ayaw ko nang wala pupuntahan yung pera. Yeah. Hindi, ibig sabihin kahit mahirap tayo, ay pinagpaplanuhan natin yung ating pera kung na ano. May maganda ko kayong plano sa pamilya nyo. Gusto nyo silang isinop. Maliit pa po yung anak ko. Pag-aaral niyan. Pero... Wala man po ako mabigay sa kanyang may pamana. Yung ano po, siguro yung ano lang. Kuya August. Mapatapos ko man lang ano ko. Ganun. At least sa malinis na paraan. Pero ang ganda ho ng pagpapalaki niyo doon sa anak niyo, Tay. Bibo po niya. Ano po yan? 2 buwan pa lang po yan. Nagtatrabaho ng mama niya. Tapos ako po ang kasama niya sa bahay. Ako po nagpapaligo. Ako nag-ano. Ako nag-iintindi niya anak ko. Yeah. Kuya, gusto kong malaman ba't tumulo na lang yung luha niyo? Ano yung naalala niyo? Hindi po, habag po ako sa,
nahabagla ako talaga ako sa nangyari. Minsan ho ba parang napanghihinaan na po kayo ng loob? Simula po nung masunog ang bahay ko talagang hindi po ako nakapagpagkatulog na maigi. 3 gabi halos na natutulala ako. Na Nis ko, paano nangyari? Binigla naman ako na wala man lang ako kahawak-hawak na budget na para biglang ganun. Buti na lang. Mabay talaga pa sinusubok lang ako talaga. Sa tingin niyo, bakit to tayo sinusubok ng ating Diyos? Sinusubok tayo kung gaano tayo katatag. Kung gaano tayo mananalig sa Kanya, siguro po. Ganun. Nagtitiwala't nananalig ko sa Kanya. Opo. Kung may gusto ko kayong sabihin sa mga kababayan natin na parang aral ng buhay, ano po yun? May share ko lang po sa kanila na kung kahit naghihirap po tayo ay manalig lang tayo sa Panginoon. Siya naman ang itong lahat ng ito, karamlaan natin lahat yan sa Kanya. Tuloy lang ang pananalig natin sa Panginoon. Tama. Sa pamumuhay naman natin, at naibigay na lahat ng Panginoon sa atin ang buhay natin, panatiliin nilang maano ang pamilya nila. Ano man ang trabaho, maliit man o malaki. Siguraduhin nila may patutunguhan yung kanilang Umiyak si Papa mo. Ganyan po talaga yan. Simula nung surugan kami, umiiyak lagi yan. Bakit kaya? Siguro po lagi niya naaalala sunog. Ako naman po, pag naalala ko yung sunog, sinasabihan niya ako na huwag na yun alahanin. Tapos siya umiyak, no? Pambihira. Tama ba yun? Ikaw, sasabihan niya, tapos siya iyak ng iyak, no? Parang baliktad Dapat yung bata yung umiyak Ano ba yun? Baligtad din. Palakasin mo loob ni Papa mo. Para akong palakasin mo loob ng Papa mo. Papa, huwag kang matakot. Andiyan lagi si Lord. Ano ba yun? Huwag mo na yan alahahanin. Kasi pag babalik niya yan, malaki na yung bahay. Anak, pagbutihan mo lang pag-aaral mo. At para huwag mong danasin tong gantong buhay natin na naghihirap tayo. Ito na lang po, pag college ako, pag a-apply ako, tapos pag pagka labasan na namin ng college, diretso na ako ng trabaho. Oo. Mag-work ka tapos mag-aaral ka. Para hindi sabay, para hindi masyadong mahirapan si Papa mo, no? Kasi po, pag ako nagtrabaho na ng college, hindi ko na pagtatrabahuhin sa basura kasi magkakasakit siya dun eh. Ganon? Kasi po, mabaho, no? Anong pakiramdam mo? Kasi nakikita mo si Papa mo namumulot ng basura tapos naamoy niya yung basura. Sabi ko po, nung kahapon nakita ko siya may pampers pa na may baho. May pupo pa, no? Tapos naamoy ko yun. Tapos sabi ko, ay, pag college ako, hindi ko na si Papa papapasukin. Silang dalawa na maghanap ng kasama nila. Yeah. Ayoko na kasi po magtrabaho si Papa dyan kasi naamoy niya yung masabahong may uod pa. Tapos po, pag
wala siyang sombrero. Puputok ulo niya dun kasi sobrang init. Sobrang init no? Bait mo talaga. Paano yun? Di ba sabi mo kagabi, hindi mo sila pagpapalit? May may tumawag sa akin, sabi nila, Tatay Ram, kunin namin yung bata, bibigyan naming mansion, pero kukunin ka daw. Di mo na makakasama si mama at papa mo, yung pang-Cinderella, ang ganda, mansion, ang laki. Hindi talaga. Hindi mo talaga sila pagpapalit. Talagang love mo si papa at mama mo, no? O sige nga, ano nga yung sabi mo? Bakit hindi mo sila pagpapalit sa bahay at lupa, sa magandang bahay? Kasi po, di ba po, kung wala ang magulang mo sa mundo, wala ka rin. Ang ganda ng pagpapalaki niyo sa anak niyo, tay. Natutusok yung parang nadudurog yung puso ko ano lang, ang bait mo talaga. Ganyan lang po talaga pagpapalaki ng mga bata dapat. No. Hindi mo talaga sila pagpapalit sa kahit maraming bahay na maganda, tapos may sasakyan. Hatid sundo ko ng sasakyan. Hindi talaga. Mahal mo talaga sila. Paano kung maraming pera? Yung isang bag. Sila lang yung yayakapin mo at mamahalin mo. Bait mo talaga. Pwede bakis? Ang bait mo talaga. Kiss mo si Papa para lumakas. Love you. Kakain na tayo. Tay, kain muna tayo doon para bago kayo pumasok sa Tapos, tignan ko kung mamaya mag-usap po tayo doon sa gagawin nating gagawin yung... Ito na. Papa! Kain muna kami sa Katekram, doon sa doon. Tara po. Parang magaling si Kuya Alvin sa Ito po trabaho. Wala pa. Andiyan na pala. Sa mga fracture Andiyan na si ate. sa misalign. Andiyan na si ate. May a-align po ito konti. Ano yan? Sige. Ganito natin. Siguro, wait lang. Baba ka muna siguro ate. Kasi gagamutin si Papa mo. Wait lang po. Bago nyo gawin, tatanungin natin ulit si tatay. Kasi pagka nagkamali ho siya, pwedeng maparalyze kayo. Hindi nyo na magagamit. Pwede naman. Kasi... Biro, wait lang. Ang gagawin po nyo, anong tawag po nyo? I-align po natin. I-align niya. Ang galing Kuya Alvin. Ikaw na. Paano nyo kasi pansin ko nga kanina, parang di niya masyadong mataas Ayaw lang. Tinanong ko naman po, ala naman po siyang fracture na misalign lang. Kaya possible na maibalik siya. Okay, sige. Tingnan natin. Pakita niyo muna yung itsura niya tayo sa Kuya August. Ayan na. Tingnan po natin ngayon. Ang gagawin ni Kuya Alvin dito. Morning, Ate Michelle. Sige. Saglit lang. Wait lang po. Para makita ng mga natin. Ang galing pala ni Kuya Alvin May tinatagong power. Go, Kuya Alvin. Babali siya ng buwan. Opo. Galing pa po siya na ibang bansa, yan yung ginagawa niya. Chiropractic po. Morning, ma'am. Morning po. Ito pong buto na to, hindi na maikupan to kasi naglaman na. Yun lang pong misalign dito sa sugpungan maiuli natin. Hindi na po siya nakaganan, di siya hirap na humawak o
Ito po, di na maikukwento. Talagang ganyan na po siya. Mm. Yun lang gewang na, mas matatag sa itaban. Mm. So, okay na. Tara na po, Kuya August. Patayin ko muna ito. Sige po. Bilisan nyo, 1 minute lang. Pagka lumampas kayong 1 minute, di na tayo kakain. Good morning po mga katekram. Ayan, kagigising ko lang po kahit maaga na sa akin yung alas 6. Gising na sila Tatay Ram. Telegram ka pobre. Mga kapobre, shoutout po. Ayan. Hindi po tayo nakaabot sa kanila at ganun, ano pa ka nagising? Alas 4 po gising na ako eh. Oh, grabe mga katekram. Anong oras kami natulog? Alas 12 na po halos, no? Wala na po, kung kumbaga sa kasabihang tae man naman wala na ako inabutan. Si Kuya Bin, nakaligo nga ako si Kuya Bin, tignan nyo. Wow, naman si Kuya Vin. Good morning, Kuya Vin. Morning po. Okay na po, Kuya August. Tara. Tara po, dito. Friendly talaga anak mo. Thank you. Ito yung view dito, Katekram. Sige, pili ka na ng upuan dyan natin. Baka mabasa ka, Ate Elaine. Elaine Just. Okay. Ate Elaine, no? Ganda ng cellphone, di ba? Matignan mo. Ayan yung anak ko. Ang pangalan niyan, Jace Ramshan. Ayan ang pagkain natin. Ooh, thank you. Bangus din si Kuya August eh. Ito pala. Ito may lumalabas na pera dito. No, picture lang yan. Picture lang pala. Sorry. Oo naman Tatay Ram. Ayaw nga niya ng pera. Ayaw niya talaga. Ayaw niya talaga ng pera. Ayaw niya ng pera. Gusto niya mama at Hoy, papa niya. Kuya Ben, ito yung lomi mo. Wow. Paano mo mauubos yan? Laki. Paano? Ang dami. Laki pala ng lomi dito. Yes. Ayun yung kutsara, Kuya Ben. Mahirapan ka. Tatlo naman kayo eh. Mama, kuha na ako kutsara. Ayun na, kumukuha na si Kuya. Baka nga po kay Kuya Alvin. Pinat tayo ha. Kaya mo yan. Gusto kong marinig mag-pray si ate. Okay, wait lang. Hintayin natin yung pagkain niya. Yummy. Grabe, ang sarap po. Musok pa. Lord, salamat po sa biyayang ito. Sana po lagi ito po kinakain namin. Sana po bigyan nyo ng kalakasan spiritual. Sana po ingatan nyo po kami lahat. Lahat kami po, saan man po kami naroroon. Andyan ka rin po. Salamat po, Panginoon. Ito na po pinapataas ko na papuri at pagsamba sa naglikha ng langit at lupa. Diyos na may pray. Amen. Amen. So, ibig sabihin, tinuruan niyo ng ganun. Good job, Tay. So, galing naman itong... Grabe mo naman. Galing mo talaga. Kasi walang ganun kung wala sa... Di ba po? Sa magulang po talaga lang. So good. Hindi ka ba mag-ano? Hindi? Kaya na Kuya Gus. Oo. Kuya Gus, nainitan ba to? Oo, may umuubos ka. Tay. Dalawa. Papatingnan mo, dalawa. Ano to mukbang kay Kuya Bin? Tayo. Baliktad man eh. Masarap? Tuwa naman ako. Gusto mo yung pagkain natin. Mukbang Lomi with Kuya Melvin. Kain po. Kalamansi.
Mahilig kasi po ako talaga sa egg. Oo, ganun ba? Ito po. Simula nung bata po. Kaya nga sasama ka na namin nila Tatay Ram. Kasi kila Tatay Ram, madaming egg. Ayun, ang daming itlog doon. Daming itlog doon. Tapos ako tagaluto. Ano? Yaya? Yun, may yaya ka pa. Ayaw ko po. Tatay Ram po ah. Yan. Kala ko hindi po kayo mag-aano. Ito pala oh. Ay, wala. Hindi hiwain pa rin po. Ay, hindi man tayo nagayang kumain. Kain po tayo, Katekram. Ayun pa mga Tatay Ram. 1, 2, 3, go. Kain po tayo, mga Katekram. Kapobre. Kain Ayun po. po. Yan naman yung bibili. Baka hindi mo kainin yung ulam mo, ate. Itlog lang kinakain niya. Mahilig siya talaga sa itlog. Mm. Lagi po kanya. Baon ko po lagi itlog eh. Kasi ba naman, baon niya laging itlog kasi tatay. Yan po kaya eh. Yan po kasi ang sabi ng doktor ko, pwede daw ako sa itlog. Bawal lang daw po ako sa mga maaalat. Challenge kay Kuya Benito. Isang ano eh. Mukbang, ayan. Lomi mukbang kay Kuya Ben. English eh. Tingnan mo, kain lang. Yung mga ibang bata ngayon, pagka walang ulam, mag-ano pa. Magbubisit pa sa mga magulang. Yung bata na lumaki pa anong meron, kakainin niya kasi alam niyang ito lang yung meron tayo. At saka sabi po niya, konti lang daw kinikita ng papa niya. Kaya hindi na po siya umiling na magpabili pa ng Milo. Para pala ikaw ako ng bata ako eh. Yung mga kaklase ko, ang daming magandang damit. Yung mga ipit sila, yung mga... Ayaw parang po mamahalin. Hindi naman mamahalin. Yung mga uso-uso. Tapos ang gaganda ng mga Ano po yung binabaon niya kadalasan na Itlog lang daw po talaga request niyan. Lagi po itlog ang request eh. Itlog talaga yan. Mama, kalawin Pero baon ko. binibilang ko naman po siya ng tasty pagka minsan pambaon. Tasty. Yung pang merienda po niya. Kasi kaysa pera ang kanyang baon, minsan kung ano-ano lang binibili, minsan makita ko sa buhok may bagol gum. Hindi po yung nagbabaon ng pera talaga. Hindi ko po siya inaano ng pera. Wala nang pumasok yan, wala yung pera. Inaano ko po siya sa pagkain lang. Um, Kahit dito naman po, hindi ko siya pinapahawak ng pera. Kahit dyan sa bahay. Ano lang po siya. Tatanungin ko anong gusto niya. Ngayon, pag may pera ko, siya akong binibili. Nasabi niyo kanina, 2 months pa lang, parang iniwan. Saan ho kayo nagpunan na Ay, yun? nagtrabaho po ako. Pagkapanganak ko kasi wala po siyang trabaho. Ako man nagtrabaho, siya na po naman. 2 months pa lang yun. Paano po yung naging setup doon? Linabas nyo siyempre after 2 months. Anong naging trabaho niyo? Kasambahay po ako sa Kasambahay. Maynila. Tapos kayo, saan po kayo tayo? Nasa Laguna po ako. Iniwan niyo sa Laguna, Nay. Tapos, after nung... Pauwi-uwi naman po ako pag nagde-day off ako. 2 years po ako nag-aalaga niya. So kayo na yung parang gumabay sa bata, nagkaroon siya ng isip. Tapos yung pagpipray, sino yung laging nagpipray pagkakakain mo kayo? Kayo. Talaga nakaganon kayo sa pagkain. Oh. Mabait tong tatay na to. Ba't ganun niyo siya pinapalaki? Para may takot po siya sa Diyos at saka sa mga magulang, maging maano siya.
Maging magalang. Gusto ko malaman, nag-ano po ako, iniisip ko, paano nagsimula yung ganyan sa inyo, yung kailan nyo mas nakilala si God. Tapos sinasabuhay nyo, itinuturo nyo yung ganun sa anak nyo. Dati po, nung nasa Laguna naman ako, yun, tuloy-tuloy pa pag-iinom ko noon eh. Pero nung napunta lang po ako dito, parang doon lang po biglang nabago ang buhay ko. Paano po nagsimula lahat? Ano po yan? Nung kami mapunta dito, yun, napalapit ako sa mga ng paghayo-hayo, sinasama ko. Tapos, sabi ko, okay dito. Tapos nung lagi na ako nagsisimba, yun. Nung nawala na sa inutay-utay ko na mawala ang pag-iinom. Tapos wala na rin sugal-sugal na Kasi nung nasa Laguna ako, number 1 pong trabaho ko dyan, sa sabungan ako. Kristo po ako sa sabungan. Kaya po talagang sugal. Ngayon, nung talagang napunta ako dito, doon po na wala lahat. Pag iinom, wala na. Parang na lang. Tapos, inisip ko na lang na ganun pala, pagka nawala sa'yo ang pag-iinom at sa pagsusugal, nakakaipon ka pa ng pera. Yeah. Kaya doon po ako sabi ko, tama, makakapagpagawa ko nito ng bahay. Tapos inuutay-utay ko po talagang mag-ipon ng pera. Tapos yung pag-aaral ng anak ko, na-abiyad ko pa. Napakalaking bagay po na nakakapakinig tayo ng salita ng ating Diyos. Opo. At thank you kayo, Pastor Sam. Ay kay Pastor Sam naman po, mabait naman po siya. Sobrang bait niya sa mga niya. Kasi kung tutuusin, pagka yung iba hindi nga sa pagbibigay sa mga katulad ng iba, yung mga katutubo, nakapagbigay si Pastor Sam. Mga papiding, habang kami, nagba-Bible study, may papiding pa kaming nagaganap, lalo dyan sa Miranda. Yan po ang aming gawain dyan sa Miranda. Sa inyo, Kuya August, gaano kahalaga na magkaroon tayo ng pagkilala o takot sa ating Diyos? Ang po, para matakot ang mga sa Panginoon Diyos natin. Yan po nasa kanila naman po eh. Kung sila magpapadala sa kasamaan, nasa kanila yon. Ngayon, kung hahanapin niya sumama sa piling ng Diyos, napaka alwan sa pakiramdam.